pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.
Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayon? Masaya tayo ngayon kasi weekend na eh. Di po ba? Happy day! At saka uminit na finally. Nakapagkula na ba kayo? Nakapagpatayo na ng mga inaamag na damit? Kasi yan ang sakit natin ngayon eh. Yung mauumok na isinusuot. Nakakahiya din eh. Ano? Pero wala po tayong choice. No? Pero sana ay magtuloy-tuloy na ang medyo magandang panahon para naman tayo ay makapagpatuyo na ng ating mga nilabhan. Usapang Legal. At para din po bumababa naman yung at humupa na ang mga pagbaha sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Pampanga, no? Kumusta po kayo dyan sa Pampanga at saka sa Bulacan? Kumusta po kayo? Sana po ay panatilihin ang ating kalusugan at take note po doon sa prophylaxis para po sa mga na-expose sa baha. Pero I understand, yung iba dyan, buwan na ang binibilang na binabaha pa rin or yung iba nasa evacuation centers dahil hindi po hindi pa rin po humuhupa ang mga baha sa kanilang mga lugar. Usapang Legal. Bukas ay holiday at kung kayo po ay absent ngayon at hindi kayo nakafile ng leave, ang presumption ay absent din kayo bukas. Kaya warning po sa inyong lahat. Make sure na kung today, kung ngayon ay absent kayo, sana ay nakapag-file po kayo ng leave of absence. Usapang Legal. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. May kinalaman sa mga real property, especially, particular po dito sa pagbenta or pagbili ng property. Dahil ang tanong ay pwede pa bang bawiin ang reservation fee kung hindi agad maibigay ang contract to sell na ipinangako ng ahente. Usapang Legal. Magandang umaga na, magandang tanghali, magandang gabi. Pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight dahil alam ko marami po ang bumibili ng condo units. Marami din po ang bumibili in installment ng mga pabahay, murang pabahayan, kapag mahal naman halos wala na tayong pakialam doon sa mga mahal dahil can afford naman sila. I'm sure na-review ng mga abogado nila ang kanilang mga kontrata. Pero para po sa ating mga ordinaryong mga manggagawa, ordinaryong mga mamamayan na hindi kayang bumili ng cash, katulad ko, hindi kagaya nito si Tita Morley Alinio na isang multi-millionaire, nakabago ang ngipin. Ang ganda ng smile. Hindi kagaya nitong aming bilyonaryo dito, na magaling mag-budget, pero para sa mga ordinaryong mga mamamayan na hindi kayang bumili ng cash, ng real properties, ay para po sa inyo ang episode natin tonight. Usapang Legal. Okay. So kagaya po ng binanggit ko na, pwede bang bawiin ang reservation fee kung hindi agad maibigay ang contract to sell na ipinangako ng ahente? Kapag ka po contract to sell, ito po ay ibig sabihin nagkakasundo kayo na matapos ang ilang mga kondisyon or matapos na ma-fulfill ang mga kondisyon na nakaset doon sa contract to sell, ay mag-i-execute ng deed of sale or deed of absolute sale. Usapang Legal. Hindi pa po ito naglilipat ng pagmamay-ari sa property na binibili natin ng hulugan. Bagkus, ito po ay sinasabi lamang na at some future time, kapag usually kasi sa contract to sell, nakasaad po doon upon payment of the full purchase price or kapag napagado na ang buong halaga ng hinuhulugang property, ay saka mag-i-execute ng deed of absolute sale at
i-release thereafter, no, i-release sa buyer yung titulo ng property. Pwedeng condominium certificate of title or kung transfer certificate of title doon sa property na binibili ninyo. Usapang Legal. Ito po ay ating talakayan tonight is brought about dito sa isang desisyon ng Supreme Court sa kaso ng isang buyer in installment laban po sa isang developer na ang nangyari po kasi dito nagbayad na ng reservation fee at parang yung equity na nire-require doon sa ahente, no? Usually kasi pag bibili tayo, 'di ba? May ahente, nami-meet natin sa mall, nagbibigay ng flyers, 'di ba? Usually ganun Nung bumili ka ba ng property, ng mansion mo, ganun. 'Di ba? Nung binili mo yung mansion mo, sino ang ahente mo? Wala. Sino nag-ahente? Walang nag-ahente. Pamana ba yan sa'yo? Pamana yata ito O bumili ka ng cash. Ibang level itong technician namin, So, kapag ka po ganyan, yung ang kausap mo mismo, yung ahente at wala kang direct na communication, wala kang direct na contact na pakikipag-usap doon sa developer, hindi po ba? Usapang Legal. Although ang pagtatalo po dito sa kasong ito, yun pong nangyari, ang sabi, ang akusasyon, ang aligasyon ikaw, developer, nag-advertise ka, meron ka mga warranties na i-release ka agad, ang i-release nyo kaagad ang contract to sell matapos mabayaran ang reservation fee, dahil dun sa yun ba daw itinatali ang developer. So ganun nga po ba yun? Usapang Legal. Sa sitwasyon po nitong kasong ito, ito po ay kasong pinamagatan. Pinamagatan. Ito yung GR number 272556, Empire East Land Holdings Incorporated versus Bautista. Ito po ay kamakailan lamang, parang kahapon lamang inirelease ng Supreme Court ang kopya ng desisyon Kaya po naisipan kong talakayin ito ngayon. Dito po sa kasong ito, ganun nga po ang nangyari, hindi po agad na i-release o na ibigay ang contract to sell, ang kasunduan para some future time ay magkakaroon ng deed of sale sa pagitan nitong si Bautista at ng developer. Sabi niya, ano yan? Misrepresentation yan. Mali yan. Dahil ang inyong advertisement, bagaman at pinagtalunan po doon ay kung maituturing ba na advertisement, ang pangako ng isang ahente, na ibibigay kaagad yung contract to sell. Usapang Legal. Ang sabi po ng Supreme Court dito, hindi po ito yung advertisement na nakasaad doon sa ilalim ng PD 957 o yung Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree na parte ng warranty. Ayan. So hindi daw po ito maituturing na warranty ng developer yung itong pangako ng ahente sa kanyang nililigawan na buyer, na kliyente. Pero hindi naman po nabigo itong buyer na makahingi ng refund doon sa kanyang naibayad sa developer or dun sa ahente. Usapang Legal. Katunayan, ipinag-utos po ng Supreme Court na isauli ang ibinayad ni John Edrem Bautista matapos itong mabigong mag-issue ng ipinangakong contract to sell. So, sa kwento pong ito, nagbayad na po pasensya na kayo, I'm touching my nose kasi medyo dahil po dito sa matinding mga pag-ulan ay grabe yung moist, may mga molds ata. So, anyway, nagbayad po si Bautista ng 130,000 para sa isang residential unit sa Empire East na binubuo ng 20,000 na reservation fee at 110,000 na karagdagang bayad. Sabi po ni Bautista, nagbayad siya dahil nangako ang ahente ng developer na mag-i-issue ng contract to sell kapag nabayaran na niya ang reservation fee. Lumipas po ang mahigit 1 taon at hindi pa rin naibibigay ang kontrata.
Pagkatapos doon, itinigil na po kaagad ni Bautista ang pagbabayad at hiniling na niya na maibalik ang kanyang mga ibinayad. Usapang Legal. Ayan. So ito po ang naging desisyon. Sabi po ng Supreme Court, nananatili daw po na protektado ang mga mamimili dahil maari pa ring managot ang developer sa ilalim ng kanilang mga obligasyon na obligasyong contractual at iba pang naaangkop sa batas. Yan. So, sabi pa po ng Supreme Court na dapat ay maging totoo at hindi mapanlinlang ang mga ipinangangako, ang mga sales materials, at dapat po na yung mga lahat ng mga representations nila, gaya ng mga inilalathala sa radyo, sa telebisyon, may mga print ads na ipinamimigay, di ba? May mga flyers na pinimimigay. Pero hindi daw po saklaw yung mga ginagawa ng ahente at sa mga individual na mga namimili. Usapang Legal. Ang sabi din po, kaya wag kayong basta-basta maniniwala sa ahente, mag-double check muna. Hindi lahat ng mga pahayag ng ahente or sales agent ay advertisement sa technical na sense, no? Sabi po ng Supreme Court na yun pong isang individual na representation ng sales agent sa isang particular na buyer, gaya ng pangako nito na ibibigay kagad ang contract to sell, ay hindi automatic na maituturing na advertisement. Kayunman, hindi po nangangahulugan na wala nang pananagutan ang developer sa personal na representation ng agent. Usapang Legal. Kung tumanggap po ng bayad, ang sabi po ng korte, kung tumanggap ng bayad ang developer, pero hindi nag-issue ng contract to sell, maari pong magkaroon ang buyer ng karapatan para sa rescission or full refund batay sa reciprocal obligations sa ilalim po ng batas. Usapang Legal. O, diba? So nananatili po ang karapatan ng ating mga kababayan, ng mga buyers, no? Kaya naman ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa Buyer in Installment Act, no? Patungkol doon sa mga real properties na binibili natin. Patungkol doon sa mga properties na binibili natin ng hulugan. Feel free to share our discussion tonight. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Teresita Atienza. Sabi niya, sa Sunday or Monday, uulan daw ulit kaya't mag-laundry na kabukas. Attorney, hindi ba parang kaduda-duda ang hindi maibigay ang contract to sell sa pinagkasundo ang petsa? Tama po kayo, no? Kaduda-duda talaga. Sabi niya, ahente dapat ng developer ang kausap. So, yes, at kapag po dapat po nababind ng developer ng ahente yung mga pangako pangako ng ahente, lalo na kapag po sabi nga kapag tumatanggap ng bayad. Usapang Legal. Sabi niya, grabe naman yung lumipas ang isang taon bago maibigay ang obligasyon ng ahente or developer. Tama po kayo. Magandang gabi, Ben Ermio Jr. Magandang gabi, Ma'am Grace Recta. Syempre hindi. Syempre hindi, Ben Ermio. Anyway, magko-commercial po muna tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful.
Lipton, amoy nakaka-joyful. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Doon ko natutunan mahalin yung sport ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin, dahil magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Tina-target mo ang Olympics. Yes po ma'am, sa 2028. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbuis, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Greggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% na. Yung ngayon, medyo, medyo may cholesterol to. Ayun, ganun lang nga. Alam namin, nangaasar lang siya eh. Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko nang pero... Ay, 3 years pa lang dati. 3 years na lang. Sorry. Nilulong ko mula ang sarili mo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung pagbili ng property na hindi naman na i-release. Nakabayad ka na ng reservation fee at down payment, hindi pa rin inire-release. Kagaya nitong sa ating nagpadala ng mensahe, 1 year mahigit na, hindi pa rin nire-release ang contract to sell. Usapang Legal. Ay buti na lang si Francisco Antonio Ramirez Garcia
ay hindi natuluyang mabiktima kasi nabiktima daw siya muntik na siyang mabiktima ng peking developer ng condominium noon. Nako, kaya doble ingat po kayo kapag po kayo ay mag-i-invest. No? Magandang gabi sa iyo, Jerry Sumagaysay. Miss Gael Enriquez, sabi niya maraming agent basta makabenta lang. Ang daming pangako, para bang politiko lang. Ay, totoo ka. No? Magkakamag-anak ang asal. Marilyn Tizon, magandang gabi dyan sa Bukawi, Bulacan. Eduardo Narvaez, ganyan din Romel Livid, happy weekend din sa inyo. Mami Belen Rivera, Tita Aming Miraflor Garcia, birthday girl. Jerry Sumagaysay, and syempre happy birthday. Tita Aming Miraflor Garcia, happy birthday din sa iyo. Pamangkin ko, inaanak ko, si Emmanuel Elag. Nasaan ka ba ngayon, Emmanuel? No, si M ay pamangkin ko po, nagbabarko. At advance happy birthday kay John Lawrence Baradi, pamangkin ko din sa August 24. At happy belated birthday, Icon Elag. Yan, dyan sa Buenavista, Marinduque. Mga pamangkin ko po yan. Usapang Legal. Okay, kanina po before we pause for commercial, binanggit ko po sa inyo yung mga binanggit ko po sa inyo na pahahapyawan natin yung nakasaad doon sa Republic Act 6552 o yung Buyer in Installment Act. Ito po yung tinatawag na Maseda Law. Yan. Alam ko po marami na pong pagkakataon na natalakay natin ito, but just a refresher, balikan po natin pahapyaw itong probisyon ng batas na ito. Kapag po ang buyer ay naka-default ng payment at hindi na talaga niya, pag default po ibig sabihin nakapalya ng mga payment. Kapag po nakapalya na ng mga payment, pagkatapos ay less than 2 years, ang kanyang naihuhulog pa lamang, katumbas ng less than 2 years ang naihuhulog niya, at hindi na po niya maitutuloy, actually ang remedyo lang po na available is una, siya po ay mabigyan ng grace period na 60 minimum of 60 days, maximum of 60 days para po doon sa mabayaran niya yung kanyang pagkakautang. Pangalawa, another option would be ipasalo. Hindi naman po ito ipinagbabawal sa ilalim po ng batas. Ibig sabihin po, ipasasalo nyo sa iba yung bayarin at kayo mag-i-execute po kayo ng deed of assignment, doon sa property. Usapang Legal. So deed of assignment, or kung merong mortgage ay deed of assignment with assumption of mortgage. So usually po yun. Para naman at least kahit paano ma-recover po ninyo yung inyong naibayad. So ang hihingin po ninyo doon sa buyer would be magkano yung mga naibayad nyo na, or baka madagdagan nyo na ang kaunti, at bahala na siya. Siya na yung mag-a-assume doon sa balance, doon sa bangko or doon sa developer. Sa usapin po ng Maseda Law, applicable po ito kung ang katransaksyon ninyo ay ang developer. Kasi kapag po, ang transaksyon ay sa bangko, ibig sabihin meron kayong housing loan sa bangko, hindi na po papasok yung Maseda Law. Bakit kanyo? Kasi ang sinasaklaw lang po nito ay yung buyer in installment, at ang katransaksyon po ninyo ay ang developer. Kasi kapag po bangko na ang katransaksyon ninyo, nangangahulugan po ito na binayaran po ito ng full o pagado na po ito doon sa developer, at ito po ay binayaran na ng bangko, kaya ang kontrata po ninyo ay contract of loan na sa pagitan ng buyer at ng bangko, hindi na po ng developer dahil payad na po ang developer. Usapang Legal. Ayan. So again, so either i-exercise niyo yung 60 days na grace period, para mabayaran yung atraso na walang interest, Maaari po itong gamitin ng isang beses kada 5 taon. So ganun lang po ang ibinibigay na palugit habang buhay ang inyong kontrata. Ngayon, kung lumagpas po kayo ng 2 years, meron naman pong probisyon ang batas na katumbas ng 50% kung aatras na kayo. Katumbas ng 50% ng kabuuang bayad at additional na 5% kada taon na naihulog, pero hanggang maximum of 90% lang ng kabuuang bayad. So, kung halimbawa ay kansilado o kinakansila ang kontrata matapos ang hindi bababa sa 2 taong
hulog. So yun po ang remedyo ninyo. Usapang Legal. I remember meron tayong mga ibang mga tagapakinig yung emotional, meron pang emotional na letter mula dun sa isang listener natin sa, I'm not so sure kung it's in Pampanga or she is in Pampanga or Tarlac, no, na siya ay hindi niya alam itong probisyon na ito ng batas, and she was able to recover, no, naaalala ko pa yan, kasagsagan ng pandemya, nahirapan siya at ma-foreclose daw yung bahay niya, no. So yun, naka-recover po siya at nakapagpatayo siya ng mini grocery somewhere in not so sure kung Pampanga or Tarlac. So I hope you are watching tonight. Magandang gabi po sa inyo dyan. Usapang Legal. Gilbert, magandang gabi. At syempre yung mga iba pang nanonood at nakikinig po sa atin, magparamdam po kayo, Mami Eloisa Hizon and Ma'am Corina Hizon. I hope you are safe dyan po sa Bulacan. Sa May Kawayan po kayo. No? Okay, now kung halimbawa po ay may cancellation ng kontrata, hindi po sapat na isang notice lamang ang ipapadala sa inyo. Kailangan po na magkaroon, nire-require po ng batas ang notarial notice of cancellation or demand for rescission, at dapat na lumipas ang 30 days mula sa pagkatanggap nito bago maging effective or epektibo ang cancellation. Usapang Legal. Kung halimbawa po na yung pinadala sa inyong cancellation, no? Personal po ito ha. Kung ito pong pinadala sa inyong cancellation ay hindi notarized, no? Simpleng notice lamang, hindi po valid at maari po kayo magtuloy-tuloy ng bayad. Pwede po ninyong i-demand ang pagtutuloy at hindi nila maaring kanselahin, no? Ngayon, ano naman yung remedyo mo kung hindi na ibibigay ang cash refund or cash surrender value? Yan. Pwede pong manatiling hindi epektibo ang cancellation at maaring humingi ang buyer ng refund, enforcement ng karapatan o iba pang remedies, no, na binibigay sa ilalim po ng batas. Usapang Legal. May unpaid installment pero hindi pa nais kanselahin ng seller ang kontrata, maaring bayaran ng buyer ang atraso sa loob ng grace period at ipagpatuloy ang kontrata ay sa mga kondisyon po ng batas, no? So again, ito po ay applicable sa mga buyer in installment at direkta ang transaksyon sa developer. Hindi po ito Miss Meldy 2388, hindi po ito applicable kung ang inyong kontrata ay contract of loan by virtue of yung pagbabayad ng bangko, no? Kasi ni-require kasi ng developer ng bangko wala naman akong choice ganun talaga, no? May mga option na sa developer o kaya naman ay direkta sa developer or sa bangko. Usually kapag direkta po sa developer, ito po yung mga malalaking developers, no? Dahil syempre mas na-afford nila na matagal ang bayaran. Usapang Legal. Tristan Wyatt Kulay at syempre Moonbeats, magandang gabi po sa inyo. So, hindi po ito automatic na kapag bumili ako, attorney, ng condo dyan sa pinakamamahaling kondo dyan. Ano ba yung mga mamahaling kondo? Hindi ko alam doon lang ako sa pipitsugin yung sa mga attorney, bumili ako ng mamahaling kondo nagbahuhulog po ako sa bangko. Actually 3 years ko lang pong babayaran yung 25 million. Ay, naks naman. 3 years ko lang pong babayaran yung 25 million. Na kapag good for you, no? Kapag ganyan, at tapos babayaran mo sa bangko ay hindi po yun saklaw. Dapat ay direkta doon sa developer. Usapang Legal. Mega World ba yun? Kay Miss Gail. Hindi ko alam sa ano lang ako not very famous na developer ang tinitirahan ko. Anyway, no? So, RHTV, paki-flash nga yung first question. Attorney OFW here, patulong naman po, fully paid na po ako since 2020 pero hindi pa rin, paki-close po, paki-close. Paki-cancel. Hindi natin nasara yung yung pangalan. Hindi pa po na-re-release ng ang title ko. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Usapang Legal. Pasensya na, hindi ko po no? Anyway,
kung fully paid na po ang lote or ang condominium unit, in general naman po ang ating talakayan, pasensya na, hindi ko na i-blur yung pangalan ng developer, no? Kung fully paid na po ang lote or ang condominium unit, ipangkalahatan na lang natin. Pero hindi pa rin po inilalabas o ibinibigay ng developer ang title, may malinaw kang karapatan po sa ilalim po ng batas. No? Ang pangunahing karapatan mo ay ma-deliver sa iyo, no, sa buyer, ang title. Dahil syempre kapag pagado ka na, dapat lang na meron ka ng deed of sale at eventually, no, within 6 months, no, dapat ay maibigay sa iyo ang title or condominium certificate of title or transfer certificate of title sa property na binili mo. Usapang Legal! Ngayon, napakarami pong mga pagkakataon na the reason kung bakit hindi na ibibigay ni developer ang title ng property. No? Dahil nakasangla pala ito. Kasi ang nangyayari, yun pong developer isinasangla sa bangko, no? Isinasangla sa bangko ang buong property. At kapag ka po merong tao or buyer na nagbayad ng full, kagaya ni Jeric Barreto na nagbayad ng full sa kanyang bahay, o kaya ni Don Billionario nagbayad ng full sa kanyang bahay, dapat po na ma-i-release sa kanya kaagad, no, ang title. Ngayon, may mga pagkakataon kasi na naisasangla dahil syempre malaking kapag ka nagde-develop ka ng subdivision or condominium building, malaki ang gastos dito syempre, no? Yung cost ng labor and materials, 'di ba? Napakalaki nito. So yung mga hindi ganun kalalaking mga developers isinasangla sa bangko para siyang pang-finance doon sa project. Ang problema ngayon, kapag ka may buyer na nagbayad ng buo, so hindi ngayon ma-i-release yung title, hindi po ba? Usapang Legal! Common na senaryo po ito dahil napakarami pong mga kababayan natin na ganyan ang experience, di ba? Yvette Escueta, magandang gabi po sa inyo. Ayan, so ano yung pwede mong gawin, no? Kailangan mong magpadala ng demand letter sa developer na hinihingi, no? Maaring kung wala pang deed of sale, mag-execute ng deed of absolute sale kung hindi pa ito na-execute. I-release at i-deliver ang owner's duplicate title o ang condominium certificate of title, o cancellation o release ng anumang mortgage or encumbrance, at may written explanation at definite na release date. 'Di ba? Napakahalaga po noon kasi baka mamaya magpabalik-balik lang kayo, attorney, pinabalik-balik, 'yun ang problema. So i-demand po ninyo kailan talaga, no? Kailan mo talaga i-release. Usapang Legal! Isama po nyo, i-attach po ninyo yung contract to sell, yung mga official receipts, no? Patunay na pagado na nga po kayo, no? Valid IDs at yung mga previous na pagpa-follow up ninyo. Ngayon, kung hindi pa rin ito tumutupad, pwede po kayong magsampa ng kaso for specific performance para mapilitan or pilitin ang developer na gawin ito. Either mag-execute ng deed of sale or mag-release na kagad ng kopya ng title. Ayan. Usapang Legal! Now, may tanong dito si Barotac Viejo Watch. Sabi na pwede bang pabayarin ng amilyar sa lote ang buyer kahit hindi fully paid? Kapag ka po na turnover na, no, yung possession or inoccupy na ninyo ang lupa, or ang property na binili ninyo ng installment, ang nagsishift po yung obligasyon sa pagbabayad ng amilyar doon sa kung sino na ang possessor or nag-occupy ng property. Therefore, kung ito ay na-turn over na po sa inyo, moving forward mula sa turnover, yung pong amilyar para doon ay kayo na ang magbabayad. Pero yung mga past amilyar, say for example, i-turn over sa inyo ng 2026,
meron palang hindi nababayaran na amilyar ng 2024, 2025. Yun po dapat ay maging sagutin nitong developer o nitong pinagbilhan po ninyo, no? Pero yung 2026, dahil na turnover sa inyo ng 2026, moving forward, kayo na po dapat ang magbabayad noon. Dahil kayo ang may interest na panatilihin na hindi na foreclose or hindi na forfeit, na hindi na sisendan ng notice of delinquency ang kayo, no, bilang may-ari. Usapang Legal. Sabi niya, dapat nga pag fully paid na, may title agad yun. Yes, tama kayo, Ma'am Teresita Atienza. Henry Dolohan, magandang gabi sa'yo. Gayon din, sana all, may 25 million. Manghingi tayo sa may mga, sa may mga maleta dyan. Ay, nako. Hanggang joke-joke na lang tayo, pero masama sa loob, di ba? Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Magparamdam pa rin po kayo at mayroon pa po tayong mga questions na sasagutin, ha? Magandang gabi po sa inyo. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. May mananalo pa rin po ng 500, ha? Kaya sumagot kapag ka nag-ring. Ano bang ginagamit natin na pantawag? Landline? Cellphone din? Ha? Ano? Ha? Hindi ko maintindihan itong normal line. Ay, anong normal? Meron bang abnormal line? Anong line? Hindi ko naintindihan yung normal line, normal line, not landline. Ano yung mobile number? Yung mobile phone. Paano ba naman normal line? Meron pang abnormal line. Baka meron siyang crooked line. Anyway, may mananalo po ng 500 pesos tonight. Kaya sumagot ng telepono kapag ka po nag-ring, ha? Usapang Legal. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Again, yung normal line na tatawag sa inyo. Sagutin. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose Papaya, wow. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS.
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News Happenings and Trends, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
After News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha. Sa Usapang Legal, kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal kasama ang panyero ng bayan, Attorney Rina Seco. Kanina, binabasa ko yung question ni attorney, yung isang friend, buyer ng townhouse. Hindi pa naman siya fully paid, pero nakatira na siya sa unit niya. Natuklasan niyang nakasangla ang unit. Nag-stop siya maghulog sa may-ari. Tama ba yun? Usapang Legal. Developer po ba yan? Kung developer, basta po merong approval, no? Kapag ka po kasi ang developer ay isinasangla ang property, ang kanyang proyekto sa bangko, meron pong approval dapat sa DSHUD, DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development. Kailangan po nito, no? Kapag ka po walang approval yung DHSUD doon sa mortgage, abay medyo yan po ang tamang gawin, no, na mag-stop maghulog at i-demand, no? I-notify po muna ninyo na moving forward, nalaman ko na naka-mortgage ang property at wala pa lang approval mula sa DHSUD ang mortgage, therefore tinitigil ko na ang paghuhulog at ibalik nyo na, dinidemand ko na ibalik nyo ang mga naibayad ko na. Yan. So, ganun po yun. Usapang Legal. Kung halimbawa naman po ay approved ang mortgage, no? May approval ang DHSUD, no? Doon sa pagkakasangla sa bangko, wala naman pong dapat na maging problema, but no, dapat ay alerto din po kayo, and dapat din ay notified kayo na naka-mortgage ito, at pero pag nakabayad na po kayo, dapat ay mai-release na ito, no, mai-release na sa inyo ng bank ng developer yun pong title ng property. Usapang Legal. Okay, next question please. Hindi ko na po kasi mabayaran ang hindi ko mahulugan, mabayaran at hindi mahulugan ko sa developer. Pwede ko bang ipasalo? Ano ang mga kailangan kong ihanda? So, in short, ito po. So, hindi na niya kayang hulugan ang kanyang binili sa developer. Pwede ba niyang ipasalo at ano yung mga kailangan? Siyempre, kailangan mong pwede mo na pinapayagan po ng batas yung pasalo, yung transfer of rights or deed of sale with assumption of mortgage. Kailangan po kayong magkaroon ng kopya ng contract to sell, ihanda mo po yan, official receipts, no, statement of account, computation of balance, yung ID, deed of assignment or deed of sale, kung ano man, written consent and approval ng developer, clearance mula sa developer at iba pa pong mga dokumento, no, nung detalye noong sasalo, dahil kailangan din po yan ng ipakita doon sa developer kung papayag po sila. Usapang Legal. Dapat po itong maging pasalo or magawa ninyo yung kontrata, yung deed of sale with assumption of mortgage, no, bago pa po makansila, no, yung inyong bentahan sa developer. Otherwise, mawawala na po kayo ng pagkakataon, no, na ma-recover yung inyong naibayad, no, kung sakasakali. Usapang Legal.
lalo na kung ito po ay bago pa, no? Especially kung bago pa, umabot sa 2 taon, yun pong inyong total na naibayad sa developer. But then again, no, nag-a-apply po yung notarial notice of cancellation of sale, at kung naka2 taon kayo, automatic dapat po ay kasama sa mga karapatan ninyo ay makatanggap kayo ng 50% ng inyo nang naihulog, at lagpas ng 5 taon ay another 5% of yung mga naihulog na po ninyo, no? So karapatan po ninyo sa bawat taon, no? Pagkatapos ng 5 taon ng installment payments, tataas ng 5% bawat taon kung nakalagpas po kayo ng 5 taon ng paghuhulog. Usapang Legal. CJ Pagudar de Guzman, magandang gabi sa iyo at iba pang mga nanonood, nakikinig sa atin. Thank you very much po for watching. Sabi niya, uy, sana'y naman ako naman ang manalo tonight. Sana daw ay siya naman ang manalo tonight ng ating Malakas promo. Nasa na nga ba yun yung binabasa ko? Sabi niya, sana ako naman. Angelina Palekbar, magandang gabi. Robinson Cervantes sa Nara, Palawan. Uy, maganda dyan. Tita Ami Miraflor Garcia, si Barotak Viejo Watch, sabi niya, hindi pa full. Paano mabaybayaran na hindi, na kami ang nakaposisyon pero nasa iba pa ang tax declaration? Wala pong problema yun, no? Wala pong problema kung nasa, babayaran ninyo sa pangalan po ng kung sino man, kanino man nakapangalan yung tax declaration. Joseph Abalos, magandang gabi. Wilma Limpios, magandang gabi. At syempre pa Antonio Tabat, at manood lang po kayo, baka kayo naman ang susunod na mananalo. Usapang Legal. Magandang gabi po sa ating Kring Kring Panalo promo na natawagan tonight. Ay, bakit hindi sumasagot? Hello? Hello po. Yes, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Anong pangalan nila? Si KJ Pagudar po. Ikaw to. Binasa ko kanina lang. KJ Pagudar de Guzman. Taga saan ka? Nanonood po. Taga Quezon City po. Okay. Ang tanong, isang napakahirap na tanong. Hindi ko itatanong kung sino ang pumatay kay Magellan. Ang itatanong ko sa'yo, ano ang radio station na nag-celebrate ng 87th anniversary nitong July 15? DCRH po. Okay, nanalo ka ng 500 pesos. Huwag mong ibababa ha. Kakausapin ka pa ni Don Billionario para makuha mo ang iyong premyo. Usapang Legal. Sa pangalan po ng aking mga nakasama tonight, Don Billionario, si Gael Enriquez, nakasama ko din. Nag-a-assist din niya sa atin eh. Si, anong pangalan mo nga? Si Jeric Barreto at mga tag-DZRH TV at tag-IT Department. Ako naman po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend dahil holiday po tomorrow. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. Daman, tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Lunas. Lunas.
Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Dito po ang programang Lunas. Hatid po sa atin ng Sunburst Sopal Meto, 1 oras ng talakayan tungkol po sa ating prostate alert ng mga kalalakihan. So, prostate check na naman po